Bago pa man sumikat ang araw ay gising na si Jenny. Maaga siyang gumigising para maghanda papasok sa trabaho. Ipinagluluto niya rin ng almusal at baon sa pananghalian ang asawang si Harold, nang sa gayon hindi na ito bibili pa sa labas. Pagkatapos magluto ay ilalagay niya ito sa baunan at iiwanan sa mesa kasama ang maikling sulat. Si Harold ay nagtatrabaho bilang mekaniko sa car services. Minsan ay maikli lamang ang oras ng kanyang pahinga sa dami ng dapat ayusin. Kaya naman, laking pasasalamat niya kay Jenny dahil kahit kailan niya gustong mananghalian ay dudukutin niya na lamang ito sa bag. Si Jenny naman ay nagtatrabaho sa isang kantin bilang tagaluto. Medyo may kalayuan ang kanyang trabaho kaya gumigising siya ng mas maaga kaysa kay Harold. Nakasanayan na rin ni Jenny ang gumising ng maaga kahit pa malamig at maulan ng panahon. Hindi siya tinatamad bumangon. Noong araw na iyon, malakas ang ulan sa labas kaya kinuha ni Jenny ang payong mula sa tokador nang bigla itong dumula sa kanyang kamay. Dahilan para mahulog ito sa sahig. Marahan niya itong pinulot, sabay silip sa kwarto upang tingnan kung nagising ba ang kanyang asawa. Nakahinga naman siya ng maluwag nang makitang mahimbing pa rin ang tulog nito. Matapos noon, lumabas na si Jenny ng bahay para mag-abang ng masasakyan. Habang nakaupo sa loob ng bus, nakangiting pinagmamasdan ni Jenny ang unti-unting pagsikat ng araw. Kasabay noon ang pagmuni-muni niya tungkol sa kanyang buhay. 30 taong gulang na siya. Masaya sa buhay may asawa. Ngunit isa lang ang ikinalulungkot niya. Hindi pa rin sila nabibiyayaan ng anak. Palagi niyang ipinagdarasal na sana ay magkaanak na sila, babae man yan o lalaki. Okay lang sa kanya basta mabiyayaan sila. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ay marami nang binisita ng mga doktor si Jenny para malaman kung mayroon ba siyang problema. Pero ayon sa doktor, okay naman ang lahat. Ilang sandali pa, huminto na ang bus dahilan para tumigil ang pagmumuni-muni ni Jenny. Bumaba siya at saka binuksan ng payong. Kailangan niya lamang tawirin ang parke dahil sa kabilang bahagi naroon ng kantin. Ilang minuto pa lang naglalakad si Jenny nang bigla siyang napahinto dahil nakita niya ang batang babae. Nakaupo ito sa basang upuan habang umiiyak. Halatang nangangatog na ito sa lamig at basang-basa na rin ang buhok. Marahang nilapitan ni Jenny ang batang babae bago ito tinanong, "Bakit mag-isa ka lang? Anong ginagawa mo rito sa gitna ng ulan?" "Pinalayas ako ng nanay ko." "Anong ibig mong sabihin na pinalayas ka ng nanay mo?" Muling tanong ni Jenny. Hindi niya lubos maisip na papaanong pinalayas ng isang ina ang kanyang anak at pinabayaan itong nag-iisa habang umuulan. "Natutulog ang nanay ko kaso gutom na ako. Gusto kong kumain kaya ginising ko siya. Tapos nagsisigaw na ang nanay ko. Pinalayas niya ako ng bahay. Doon muna ako natulog sa ilalim ng hagdan tapos hindi na ako nakatiis kaya umalis na lang ako." "Ganoon ba? Ano nga palang pangalan mo?" "Kayla po ang pangalan ko." "Anong gagawin ko sa bata na to?" tanong ni Jenny sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang batang babae. Maaga pa naman siya kaya napagpasyahan niyang tanungin si Kayla kung saan ito nakatira. "Doon lang po ako nakatira, malapit lang dito," turo ng batang babae. Naglakad silang dalawa patungo sa bahay ni Kayla at makaraan lamang ang 5 minuto ay naroon na sila sa tapat ng apartment nito. Ilang beses kumakatok si Jenny pero walang nagbubukas ng pinto. Sa kabila nito ay hindi siya tumigil hanggang binuksan iyon ng isang babae na halatang kagigising lamang. Nakasuot ito ng maruming bestida, magulo ang buhok nito at kalat ang makeup. Nagulat siya nang makita si Jenny pero napataas ang kilay nang makita si Kayla. "Pumasok ka sa loob," wika ng babae. Pumasok naman si Jenny pero napatakip siya sa ilong nang maamoy ang hindi maipaliwanag na masangsang na amoy mula sa pinagsamang basura, alak at mga lumang gamit. May mga basahan at bote sa sahig. Makapal na ang alikabok nang ibig sabihin ay matagal nang hindi nalilinisan ang kwartong iyon. Sa patuloy na pag-oobserba ni Jenny ay nakita niyang isang larawan sa pader na talagang nakapukaw sa kanyang atensyon. Tiningnan niya ito dahil parang pamilyar sa kanya. Parang nakita niya na ito pero hindi niya alam kung saan.
At hindi nga siya nagkamali dahil larawan iyon ng kanyang asawa. Si Harold kasamang isang babae. Hindi na halos mamukhaan ni Jenny kung sino ang babaeng iyon dahil sa laki ng pinagbago nito. Ako yan, wika ng nanay ni Kyla. Napalunok na lamang si Jenny bago muling nagsalita. Nakita ko yung anak mo sa parke, umiiyak. Natulog raw siya dyan sa ilalim ng hagdan kanina, tapos ngayon parang wala kang pakialam kung anong mangyari sa anak mo. Papaano mong nagagawang makatulog gayong hindi mo alam kung nasaan siya? Naiinis na tanong ni Jenny. Alam mo miss, hindi kita kilala at wala kang karapatan na utusan ako kung anong dapat gawin sa anak ko. Bakit hindi mo nalang ayusin ang sarili mong buhay, pati na rin ang buhay ng anak mo? Hindi yung nakikialam ka pa sa buhay ng iba. Naiiritang sabi ng babae. At ikaw bata ka? Saan ka nang galing? Humanda ka sa akin mamaya. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Nanggigigil pa na sabi nito. Dahil sa takot ni Kyla ay pumasok ito sa kwarto at nagtago. Kasabay noon ang pagsigaw ng babae habang nagmumura. Napagtanto ni Jenny na wala na siyang dapat na gawin pa sa bahay na iyon dahil ang gusto niya lang naman ay ang maihatid ang bata. Walang ano-ano'y lumabas siya ng pinto at nagtungo na sa trabaho. Subalit kahit abala ay hindi maiwasang mag-isip ni Jenny. Hindi mawala sa isip niya ang natuklasan, ang larawan ni Harold at ng babaeng iyon. Posible kayang may connection sila ni Harold? Kinagabihan, pagka-uwi ni Jenny ay kaagad hinanap ang photo album ni Harold at doon nakita niya ang parehong larawan. Ang kaibahan nga lang, ginupit na ang babaeng katabi nito. Harold, sino yung babaeng katabi mo dyan sa litrato? Bakit mo ginupit? Maang-maangan na tanong niya rito. Diba? Naikwento ko na sa iyo noon, si Grace, yung ex ko. Matagal kaming nag-date, nagplano na nga rin kaming magpakasal. Kaso, nakakilala siya ng ibang lalaki kaya niya ako iniwan. Ilang araw matapos naming magkahiwalay ay doon niya nalaman na buntis pala siya. Pero ipinalaglag niya ang bata dahil sa takot na hiwalayan siya ng bago niyang nobyo. Sinubukan ko siyang pigilan pero hindi siya nakinig sa akin. Matapos noon, lumuwas na ako rito sa syudad para makamove on. Nakilala kita, nagsama tayo at nagpakasal. Alam mo mahal, wala akong itinatago sa'yo na kahit na ano. Bakit mo pala biglang naitanong ang tungkol dyan? May nangyari kasi kanina bago ako pumasok sa trabaho. Maikling sagot ni Jenny bago ikinuwento kay Harold ang tungkol kay Kyla at sa nanay nito. Nakinig naman si Harold sa kanyang asawa bago nagtanong kung ilang taong gulang na ang batang babae. Sa tingin ko ay 5 taong gulang na siya, tipid na sagot ni Jenny. Iniisip niya na malaki ang posibilidad na anak nga siya ni Harold. Sa tingin ko ay 5 taong gulang na siya, tipid na sagot ni Jenny. Iniisip niya na malaki ang posibilidad na anak nga siya ni Harold. Sinabi rin ni Jenny kung saan nakatira ang mag-ina. Matapos noon ay humiga na siya sa kama. Pakiramdam niya ay parang kumikirot ang kanyang puso dahil sa nalaman. Bukod pa roon ay masakit rin ang kanyang ulo kaya hindi siya gaanong nakatulog. Bandang 2:30 ng madaling araw ay naalimpungatan ni Jenny na nakabukas ang ilaw sa kusina. Marahan siyang naglakad patungo roon. Nakita niya si Harold, nakaupo at malalim ang iniisip. Kinaumagahan, tinungo ni Harold ang bahay ng mag-ina. Binuksan ito ni Kyla at namimilog ang kanyang mga mata nang makita ang di kilalang lalaki habang nakangiti sa kanya. Hello? Ikaw ba si Kyla? Pwede ko bang makita ang nanay mo? Kaagad namang tumakbo ang batang babae patungo sa kusina. Nay, may naghahanap sa inyo. Ilang sandali pa ay lumabas na ang nanay ni Kyla, pero hindi siya masyadong namukhaan ni Harold dahil malaki ang pinagbago sa itsura nito. Anong kailangan nyo? Katatapos ko lang magbayad ng renta. Galit na sabi ni Grace. Pero napatigil siya dahil sa pagkagulat. Hindi niya inaasahan kung sino ang kanyang nasa harapan. Walang ano-ano'y pumasok si Harold sa loob ng apartment kahit hindi naman siya pinapapasok ni Grace. Naamoy niya kaagad ang mabahong amoy ng basura at alak. Grace, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kong malaman ng totoo. Anak ko ba si Kyla? Sa edad niya ay malaki ang posibilidad na anak ko nga siya. Pero gusto kong malaman ng totoo mula sa'yo.
Nakatitig na lamang si Grace kay Harold. Hindi alam kung ano ang kanyang sasabihin. Harold, baka naman pwede mo kong pahiramin ng pera, pwede ba? Kailangan ko lang. Maraming taon kaming nagtiis na hindi ka nagbigay ng kahit 5 sa amin pang tusto sa pangangailangan ng bata. Pinakain ko siya at binihisan. Pero kahit kailan ay hindi kita nilapitan para humingi ng tulong. Kahit ngayon lang, bigyan mo ako kahit magkano pambili ng pagkain. Grace, hindi ko gustong iwanan ka pero ipinagtabuyan mo ako. Nagsinungaling ka sa akin. Sabi mo, ipinalaglag mo ang bata. Plano ko naman talagang ipalaglag ang bata pero sabi ni Julius, papanindigan niya raw. Siya raw ang tatay ng bata kaya nagsinungaling ako sa'yo. Pero biglang nagbago ang isip ni Julius. 3 buwang gulang pa lamang si Kyla noong iniwan niya ako dahil ayaw niya raw buhay ng batang anak ng ibang lalaki. Sinubukan kong hanapin ka para makipagbalikan sa'yo pero hindi ko alam kung nasaan ka na. Gusto kong ipa-DNA test si Kyla para malaman ko kung anak ko ba talaga siya. Bakit hindi mo pa siya kunin ngayon? Pabigat lang yung batang yan sa akin. Pagod na ako. Araw-araw na lang namumroblema ako ng ipapakain sa kanya. Ipapadamit at pati na rin pampaaral. Hindi na nga ako makabili kahit isang bote ng beer. Tapos dadagdag pa siya sa problema ko. Noong mga sandaling iyon ay biglang lumapit si Kyla kay Harold. Ikaw ang tatay ko? Tanong nito. Hindi ako sigurado kung anak kita pero gusto kitang isama sa bahay ko. Okay lang ba yun sa'yo? Takot na tumingin si Kyla sa kanyang ina na para bang humihingi ng permiso dito. O sige, sumama ka na dyan at huwag ka nang magpapakita pa sa akin. Ngumiti lamang si Harold bago hinawakan si Kyla papalabas ng bahay na iyon. Makaraan ng kalahating oras, narating na nila ang bahay ni Harold. Pagpasok ni Kyla ay nakita niya kaagad ang pamilyar na mukha ni Jenny. Sabay-sabay silang kumain habang nagkakwentuhan. Matapos noon, naglaro na si Kyla sa labas. Harold, sa tingin mo ba ay tamang ginawa mo? Ni hindi ka pa nga sigurado kung talaga bang anak mo siya pero isinama mo siya rito sa bahay natin. Huwag kang mag-alala, Jenny. Malalaman ko rin ang lahat ng tungkol sa kanya. Sa tingin ko naman ay tama ang ginawa ko. Nakita mo naman kung papaano sila mamuhay kasama ang nanay niyang lasinggera. Yung amoy sa apartment nila ay talagang hindi katatagal. Hindi na nagsalita si Jenny. Nagtungo siya sa kwarto. Inilak ang pinto bago kumagulgol ng iyak. Hindi niya lubos na maintindihan kung bakit nangyayari ang lahat ng iyon sa kanya. Totoo naman na gusto niyang magkaroon ng anak pero hindi sana sa ganoong paraan. Gusto niya yung galing mismo sa kanya pero kung anak talaga ni Harold si Kyla ay wala naman siyang magagawa kung hindi ang tanggapin ito bilang parte ng pamilya. Pero papaano niya ito palalakihin bilang sarili niyang anak? Hindi niya pa nga naranasan maging isang ina. Noong mga sandaling iyon ay hindi maiwasang sisihin ni Jenny ang kanyang asawa at si Grace. Makaraan ng ilang linggo, lumabas na ang resulta ng DNA test. Pero bago pa man nila malaman ang resulta ay napagkasunduan ng mag-asawa na ano't ano man ang mangyari, aampunin nila si Kyla. Sa ilang araw na nagkasama sila ay napamahal na rin si Jenny sa bata dahil mabait naman ito at napakalambing. Di na rin naman nila ikinagulat nang malamang anak nga ni Harold si Kyla. Mula nang dumating ang batang babae sa kanilang tahanan, napuno ito ng pagmamahal. Lalo pang sinipagan ni Harold ang pagtatrabaho upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Isang umaga, pagkagising pa lamang ni Jenny ay masama na ang kanyang pakiramdam. Gusto niya sanang manatili na lamang sa bahay pero napagpasyahan niya pa ring pumasok sa trabaho. Subalit pagkarating niya sa kantin ay lalong sumakit ang kanyang ulo. Nakaramdam siya ng panghihina at hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay. Mabuti na lamang at nasalo siya ng kanyang katrabaho kaya hindi nabagok ang kanyang ulo. Nang magising si Jenny ay narealize niyang naroon siya sa ospital. Dok, ano pong nangyari sa akin? Ngayon lang po ako hinimatay kaya natatakot ako kung bakit nangyari iyon. Huwag kayong mag-alala, Mrs. Williams. Nagsagawa na kami ng ilang test para malaman ang dahilan. Kukunin ko lang ang resulta. Huwag muna kayong magkikilos, narito na rin ang inyong pamilya. Nakausap ko na sila kanina kaya wala na kayong dapat pang ipag-alala.
Pagkaalis ng doktor ay pumasok ang mag-ama. Halata ang pag-aalala sa mukha ng mga ito. Panay ang tanong ni Harold kung ano ba ang nangyari at kailan niya pa naramdaman ang sakit na iyon. Makaraan ng ilang minuto ay muling pumasok ang doktor. "Mrs., bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin na buntis ka pala? Wala namang problema sa iyong kalusugan. Wala na kayong dapat ipag-alala. Pwede na rin kayong ma-discharge dahil nasa maayos naman ang lahat." "Dok, ano pong ibig niyong sabihin na buntis ako?" "Jenny, tama ang sinabi ng doktor. Buntis ka at magkakaanak na tayo." Masayang wika ni Harold bago niyakap ang kanyang asawa. Hindi nagtagal, isinilang ni Jenny ang malusog na sanggol na lalaki. Nagpapasalamat siya dahil sa wakas ay muli silang nabiyayaan ng anak. Nagpapasalamat silang mag-asawa dahil sa biyayang dumarating sa kanilang pamilya. Nangako sila na iingatan at aalagaan ang kanilang mga anak sa abot ng kanilang. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.